Posibleng ipagpaliban na naman ang pag-imprenta ng mga balota para sa May 12 elections. Sa kabila nito, kumpiyansa ang COMELEC na maaabot pa rin nila ang target deadline. Yan ang agenda report ni Hannah T. Idagdag, burahin, ulitin. Ganito ang nangyayari ngayon sa listahan ng mga kandidato sa balota para sa midterm elections. Matapos ang siyam na TRO mula sa Korte Suprema, kinailangang pansamantalang itigil ng COMELEC ang ballot printing para baguhin ang 1,667 templates nito at mukhang hindi pa ito ang huli. Huling pinadagdag ng Supreme Court sa balota ang pangalan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez na una nang kinansila ng COMELEC ang kandidatura. Siya ang ikawalong local candidate na pinadagdag ng SC ang pangalan sa 2025 ballot. Siya na po ito, yung number 2 candidate. So fully compliant po ang COMELEC sa lahat ng TROs ng Supreme Court as of today. Pagdating naman sa senatorial candidates, naidagdag na sa listahan si Subair Mustafa na nadeklarang nuisance candidate. Natanggal na rin ang pangalan ng prominenteng businessman at dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson matapos ang kanyang withdrawal. Nakikita niyo po, nagkaroon ng movement simula po kay candidates Olivar, Ong, Pacquiao, Pangilinan, Kerubin, Kibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidula, Salvador, hanggang po kay Salvador. Para maagapan ang mga ganitong pabago-bagong sitwasyon, binago ng COMELEC ang kanilang Election Management System o EMS. Sa pamamagitan ng add and delete feature, mas madali nang maidagdag ang mga kandidatong may TRO at maiwasan ang mas matagal na delay sa ballot printing. Marami pa rin kasi ang nakabinbin ng mga kaso sa SC. Sapagkat doon sa party list na lang hindi pa po natin pinag-uusapan. Ang party list po ay merong mahigit kulang-kulang 200 tumaas sa Korte Suprema. Yung po sa 117, halos po 100 ang pumunta sa Korte Suprema. Kinwestiyon ang aming pong desisyon. At malamang po yung 67 ng local, pumunta rin po yung sa taas. At yung 17 ng House of Representatives. Gagamitin na rin ng COMELEC ang 4 na printer mula sa National Printing Office, bukod sa 2 nitong dambuhalang printer mula sa Automated Elections partner na Miru. Hindi malabong maipagpaliban muli ang pag-iimprenta, lalo na't crucial umano ang linggo na ito sa paghahain ng TRO ng Korte Suprema. Meron kasi Supreme Court end bank ngayon every Tuesday. So malamang-lamang na merong mga diskusyon patungkol sa mga petisyon na na-file din sa Korte Suprema. The COMELEC will comply with the SC directive sa atin. Higit 2 linggo nang naantala ang ballot printing para sa midterm elections, pero nanindigan ng COMELEC na April 14 pa rin ang target nilang deadline sa pag-imprenta at matutuloy pa rin ang halalan sa May 12. Sakaling matuloy na talaga ang printing ng mga balota, 1.5 million ballots ang target nila kada araw hanggang April 14. Kung hindi man umabot, sana raw ay di lalagpas ng April 20 ang pag-iimprenta. Dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon, na-distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataong 9 na TRO ang nilabas ng Korte Suprema sa COMELEC na umabot sa pansamantalang pagtigil ng pag-imprenta ng mga balota. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.